Apat na kidnappers ang patay matapos ang isinagawang rescue operation ng PNP Anti-Kidnapping Group sa Parañaque City. Ayon sa inisyal na investigasyon, mga dating pulis ang dalawa sa mga sospek at dalawang sibilyan ang sangkot sa barilan. Dinukot umano ng mga sospek ang isang negosyante kapalit ng ransom na 50 million pesos. Panoorin natin ang kwento. Welcome sa channel natin, Red Crimes Philippines. Sa channel na ito ay sinasalaysay natin bawat krimen na nangyayari sa loob ng Pilipinas. Mga bagong krimen na dapat mong malaman at tutukan. Mga trending crime sa social media kung saan nangyayari ang mga kahindik-hindik na pagpatay. Dito, ang ating mga sinisiwalat ay hango sa mga totoong pangyayari at hindi haka-haka lamang. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento ay maaaring mag-like, comment at subscribe para wala kayong ma-miss ng mga videos natin. Simulan na natin ang kwento. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa kabaan ng daan na ito sa Macapagal Avenue, Parañaque City. Nakuhanan pa ng video sa isang motorista ang nangyaring barilan. Sa video ito, makikita pang may dalawang lalaki ang mabilis na sumakay sa silver na van at hinarang ang isang Fortuner at dito nagkaputukan ulit. Fortuner, ayun. Diretso? Hindi, yun, dun. Ayun, hinarang. Ang insidenteng ito ay enkwentro pala sa pagitan ng PNP Anti-Kidnapping Group at mga kidnappers. Nagsimula ang insidenteng ito nang dinukot ang isang negosyante, 78 years old, isang Indiano at naturalized Filipino citizen. Ayon kay PNP Public Information Chief Brigadier General Randolph Tuanyo, April 14 ng umaga nang harangin ng mga sospek ang negosyante habang pauwi ng bahay galing sa Makati City. Alas 10 ng umaga, madaling inireport ng pamilya ng biktima ang nangyaring kidnap sa PNP Anti-Kidnapping Group at agad namang nagbuo ng grupo ng rescue plan para masagip ang negosyante. Kinagabihan ng parehong petsa alas 7 ng gabi, tumawag ang mga sospek sa pamilya gamit ang cellphone ng biktima at humingi ng ransom na 50 million pesos. Dahil sa kabigatan ng ransom, humingi ng tawad ang pamilya ng biktima at nagkasunod o umano ang mga sospek at pamilya na ibaba sa 10 million pesos ang ransom. Kinagabihan ng April 15, araw ng Miyerkules, bandang alas 7 ng gabi, nagkasundo ang pamilya ng biktima at mga sospek na mag-meet up sa Macapagal Street sa Parañaque upang doon iabot sa mga sospek ang 10 million pesos. Nakipagkita ang mga sospek sa pamilya ng biktima para sa napagkasunduang ransom, ngunit di alam ng mga sospek na nakabuntot na pala ang PNP Anti-Kidnapping Group para sa isasagawang rescue operation. Nang mapasakamay na ng mga sospek ang 10 million pesos at natiyak na ng mga pulis na ligtas na ang biktima, mabilis nilang isinagawa ang operation. Doon na corner ng mga pulis ang mga kidnappers sakay ang kanilang Toyota Fortuner nila bilang getaway vehicle sana. Hindi, yun, dun. Nanlaban pa daw umano ang mga suspects kaya nauwi ito sa palitan ng putok na ikinamatay ng 4 na suspect at ikinasugat naman ng isang PNP personnel. Batay sa investigasyon, mga dating pulis ang dalawa sa 4 na suspect at 2 sibilyan. Natanggal umano sa serbisyo ang 2 pulis dahil sa mga kinakaharap na kaso nito at nag-awol. Isa sa mga na-identify na dating police suspect ay may warrant of arrest para sa kasong malversation of public funds. At isa pang suspect na dating naka-assign sa Northern Police District ay may kasong awol kaya na-dismiss ang 2 sa hanay ng PNP. Samantala, na-recover naman ng mga otoridad ang sasakyan ng mga suspect at ilang uniforms ng PNP, mga identification cards at mga baril at bala. Bukod dito, na-recover din ang iba't ibang conduction stickers at plaka ng sasakyan. Sa ngayon, ay hindi pa pinapangalanan ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng mga sospek habang gumugulong pa ang investigasyon. Kahit pa itinuturing pa ng PNP na case solved na daw ang kasong ito, ngunit hindi nila isinasantabi ang posibilidad na may iba pang kasamahan ng mga sospek, kaya't patuloy pa ang sinasagawang investigasyon ng mga pulisya. Manatiling nakatutok kayo sa channel natin para sa updates ng kasong ito. Kung nagustuhan ninyo ang balita natin ngayon ay maaaring mag-like, comment at subscribe para wala kayong ma-miss ng mga videos natin. Hanggang sa susunod na True Crime Stories. Ingat!